Magandang araw sa inyong lahat. CGPMI Solano Chapter. Purihin ang Diyos na pinagkakalooban na naman tayo ng another year of blessing. At narito po ako muli para mag-share ng konting message para sa ating 15th anniversary dyan sa Solano. Ang message po ng Panginoon sa atin ay tungkol po kung paano tayo umugat sa kanyang pag-ibig, sa kanyang salita sa atin. So yan po ang ating mensahe po nagmula sa kanya sa anniversary po na ito. So unang-una po ay mayroon pong 5 habits o 5 daily habits to be rooted in Christ. Una po ay reading the Word of God daily. That is in the book of Colossians na aking ma-share sa inyo, Colossians chapter 3 verse 16. It says there, "Let the message of Christ dwells among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in our heart." Ayon po sa scripture na ito, itanim daw po nating mabuti sa mga puso ang mga aral ni Kristo. Palalahanan at turuan natin ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos sa atin. At ang sabi pa diyan, umawi tayo ng awiting espiritual o makalangit na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso natin. Kasi ang salita niya ay siyang katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa ating dinadaanan. Ang salita ng Diyos ay isang mapagpakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasanay, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabuting gawa. We move on to number 2, daily habits. Pray daily. Kailangan po nating manalangin araw-araw. Ang scripture po natin dyan ay nasa Matthew chapter 26 from verses 40 to 41. Then he returned to his disciples and found them sleeping. "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." Noong araw po ng mga disipulo, ay iniwan po sila ng Panginoon saglit, at nang bumalik si Jesus, siyang nakipag-usap sa kanyang ama, ang 3 niyang tagapagsunod, nadatnan niya na sila'y natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba talaga kayo magpupuyat na kasama ko kahit 1 oras lang?" At sabi pa ni Jesus, "Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Mahalaga pong ugalian ang araw-araw na panalangin para lumalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo." Amen. So let's move on to number 3. Number 3 habits to be rooted in Christ is practice renewing your mind daily.
At ang scripture po natin dyan ay nasa Romans 12:2. Ang sabi po dyan, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed to the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So ang ibig sabihin po niyan ay huwag daw po nating tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundo na ito na hindi natin kapapanampalataya lalo. Hayaan nating baguhin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isip para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ano ang ganap, at kalugod-lugod sa Kanya, sa Kanyang presensya at paningin. Bukod diyan mga kapatid, lagi nating isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ito ang mga dapat na sa isip nating i-practice araw-araw para tayo ay umugat kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Let's move on to number 4. Number 4 po ay connect daily. At ang scripture po natin sa number 4 ay Hebrew chapter 10 verse 25 na ang sabi po dyan, do not give up meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So ang sabi po riyan ay huwag daw po nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na. Sa halip, palakasin pa natin at ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. The days right now are fragile. Kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Kung baga iron sharpens iron. Kaya huwag kaligtaan ang pag-attend ng lahat ng gawain ng simbahan kasama ang ating mga kapatid. Amen. So let's move on to last one, number 5. Number 5 po ay practice daily. Scripture po natin dyan sa pang-5 ay nasa Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. So, ang ibig sabihin po naman yan ay maging mabait tayo at maawain sa isa't isa at magpatawad tayo sa isa't isa gaya ng pagpatawad ng Diyos sa atin dahil kay Kristo. Ang ating pagpatawad ay siyang sinyalis na tayo ay pinatawad ng Diyos ng ating kasalanan. Ito ay magbigay kasiyahan ng ating puso sa paglakad na palapit kay Kristo Jesus. Amen? So, ang kasunod po ay i-recap po natin yung 5 daily habits na kailangan po natin sundin araw-araw. Read the word daily. Second is pray daily. Practice renewing your mind daily, connect daily, and practice forgiveness daily. Kapag nagawa po natin yan, makikita natin na ang ating pananampalataya ay lalong lumalim ng lumalim para siyang ugat ng isang tree na anuman ang lakas ng hangin or bagyo, hindi po siya basta-basta nabubuwal sapagkat his root was
rooted deeply in Christ. So the strength of Christ is in you. Amen. So maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran ko dyan, ng mga nakikinig. At happy anniversary again. Enjoy the blessings of God and walk by faith, not by sight. Amen.